Let's go to the House of Representatives, where solutions to lessen the impact of the Middle East war are being discussed today. They're supposed to produce concrete policy interventions to give immediate relief to our kababayans. Kumuha tayo ng update mula sa high-level joint hearing na pinamumunuan ng House Ways and Means Panel mula kay Isaiah Mirafuentes ng Abante. Isaiah, sino-sino ang mga opisyal ang nandyan ngayon? May pasado alas 10 nga kanina nang magsimula ang first House Joint Committee hearing kaugnay sa nararanasang krisis ng ating bansa. At kabilang nga sa mga dumalo ay ang mismong House Speaker na si Faustino Bogie III. Kagaya ng inaasahan, dumating ngayong araw ang mga kalihim ng mga mahalagang ahensya ng gobyerno na tutugon sa kasalukuyang krisis na nararanasan sa bansa. Nandito rin ang mga chairperson ng 13 komite ng Kamara. Maliban sa kanila, may mga mambabatas rin na dumating na gustong makapakinig at magsalita sa kasalukuyang hearing. At ayon kay House Speaker Bogie D, nananatili sila sa kanilang mandato na protektahan ng mga Pilipino at patatagin ang ekonomiya sa kabila ng kasalukuyang krisis. Isa rin raw sa kanilang layunin ay maging handa sa supply ng langis. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garina, patuloy silang nagbabantay sa sitwasyon ng mahigit 14,000 na gasolinahan sa bansa. Ayon kay Garina, 33 days na lang ang supply ng bansa na para sa LPG, 57.58 days na lang sa gasolina, 47.26 days sa diesel, 106 days sa kerosene, 66 days sa jet fuel, habang 52 days na lang sa fuel oil. Kaugnay naman sa kuryente, hindi naman raw apektado ng pagtaas ng diesel ang presyo ng kuryente. Subalit nagtaas rin raw ng 20 to 30% ang coal na may malaking porsyento na pinagkukunan ng elektrisidad sa buong bansa. Nakausap rin natin kanina si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa kanya, hindi dapat ayuda ang pinag-uusapan kundi pagsuspinde sa VAT. Paliwanag niya, pantapa lang ang epekto ng ayuda sa kasalukuyang nararanasang hirap ng mga Pilipino. May paliwanag sa atin ang facilitator ng kasalukuyang nagaganap ng malakihang pagdinig na si House Committee Ways and Means Chair Miro Kimbo na may dalawang bahagi itong nagaganap na pagdinig ngayong araw. Ngayong umaga nga ay may 4 na ahensya ang pinagbibigyan ng magkaroon ng oras para magsalita, which is iyon ang DOE, ERC, DFA at ang Department of Migrant Workers. Habang mamayang hapon naman ay inaasahan natin na darating din dito ang ilang mga economic managers ng ating bansa upang magbigay rin ng kanilang suhestyon para sa magiging solusyon sa pagharap sa kasalukuyang krisis. At ngayon nga, may naririnig natin yung pagdinig ngayon ay pinagbibigyan ng magtanong ang ilang mga mambabatas sa mga kalihim ng iba't ibang departamento kaugnay nga sa kasalukuyang kinaharap na krisis. Naririnig natin ngayon, isa sa tinatanong si DMW Secretary Hans Leo Kakdak at sinasabi sa kanya, tinatanong sa kanya kung kumusta ang ating mga kababayan na nasa Middle East ngayon. Ang sabi niya, merong daw 2,000 OFW ang kasalukuyang nag-aabang ng repatriation at nangako naman sila kanila na itong mamadaliin. Okay, Isaiah, mukhang it's a full day of hearings dyan sa Batasang Pambansa. Pero nabanggit na ba kung ano ang mainit na tanong ng mga mambabatas at sa palagay ba nila ay sapat na ang aksyon ng pamahalaan dito sa krisis? May ngayon ba sa ating obserbasyon sa nangyayaring pagdinig dahil nga unang araw pa lamang ito ng House Joint Committee hearing. Ang nangyayari ngayon ay nagre-report ang ilang mga ahensya ng gobyerno kaugnay nga sa sitwasyon ngayong krisis para ito raw ay mapagbasihan ng mga mambabatas sa mga solusyon o panukala na kanilang isasagawa. Nakausap natin kanina si Congressman Miro Kimbo. Ang sinasabi niya, isa sa kanilang tinitingnan ang tinatawag na pangmalawakang rollout ng ayuda. Pero ang sabi niya, ang pinakamahalaga raw na tingnan dito ay, o solusyonan dito ay ang economic resilience. Ayon naman kay Secretary Sharon Garin kanina, bilang solusyon niya sa paubos ng supply o matuturing na paubos ng supply ng langis, ay nakabili na raw ang bansa ng 1 million barrels ng langis at magdadagdag pa raw sila ng additional 2 million barrel na sasapat o that can extend yung supply ng 10 araw. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat mula sa Batasang Pambansa.